Alam niyo kung sino? Ang mga nagmamagaling, ngunit mga bugok ng aliado nila, yung mga tulpo. Kung matitino ba utak ng mga yan, ngayon magsasalita. At tapang-tamang maghamon. A few moments later, Churi po. Sorry. Sorry na po. Matitino ba ang utak ng mga ganyan? Ganyan nila. Ginagagot, binubobo ang mga Pilipino. Ganyan nila winawalang hiya ang ating bansa. Pinagsasamantalahan, pinagnanakawan, inaabuso ang kanilang kapangyarihan. At sinasabi nila, kami ang may hawak ng batas. Nasa amin ang bit. Kami ang makapangyarihan. Matakot kayo sa amin. Masinda kayo sa amin. Kung ano sabihin namin, yun ang sundin nyo. Kami ang magdidikta kung ano ang tama at ano ang mali. Magoliat kayo sa amin. Yan po ang gustong sabihin ng mga yan sa atin. Pero para po sa mga matitinong Davids na mga Pilipino, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang lakas ng pinagsama-samang ordinaryong mamamayang Pilipino ay higit pong makapangyarihan kaysa libo-libong Goliat na nagsasamantala at nagpapahirap sa ating bayan. Magpakalalaki po tayo. Magpakatapang po tayo, hindi sa bunganga, na katulad ng mga tulfutak. Hindi po. Sama-sama po tayo. Ipaliwanag ninyo sa inyong mga kasama sa bahay. Ipaliwanag nyo sa inyong mga kabarangay. Ipaliwanag nyo sa mga Pilipino sa buong mundo ang nangyayari sa ating bansa. Kung paano tayo pinagsasamantalahan, inaabuso, patuloy na isinasadlak sa kahirapan, sa kawalan ng pag-asa. Ayan, nangyayari na ang sunod-sunod na mga kalamidad sa ating bansa. Bago pa yung lindol na yan, may nauna ng mga lindol. Bago pa yung lindol na yan, may mga nauna na mga pagbaha. Ano ang naging solusyon ng gobyerno? Binubusog lamang tayo sa pangako, inililigaw lang tayo sa kung ano-anong propaganda gamit ang mainstream media. Pero natulungan ba nila yung mga natinsala ng baha? Nahanap na ba nila yung mga tinangay ng baha na nawawala? Mabuti pa yung mga adik nakalaban sa pulis nanlaban Pero yung mga tinangay ng baha, wala pong kalaban-laban. Ano ba tawag yan? EJK din yan. Extrajudicial killing. Ibig sabihin ng EJK, hindi dumaan sa korte. Baka ngayon tumakas na adik at nang agaw ng baril sa pulis, nakapanlaban pa yun sa pulis. Baka nakabaril pa ng pulis yun at nakapatay. Pero yung tinangay sa baha, nakalaban ba yun? Hanggang ngayon, hindi makita yung marami. Sinasabi ng mga pagbaha na yan ng nakaraang taon, libo-libo ang namatay. Katulad yan ng panahon ng Yolanda na itinigil na ang pagbibilang. Dahil habang dumadami, lalong nakikita ang kapabayaan ng gobyerno noon sa panahon ni Pinoy. Kaya itinigil na nila sa 6,000 Pero ang katotohanan mahigit sa 10,000 ang namatay nung panahon ng Yolanda. Ipinagyayabang nila noon, handang-handa na sila. Sa panahon natin, ganyan din. Nakikipagsabuatan ang mga maleta, mainstream, prostitute media, radyo, TV at dyaryo para itago ang katotohanan. Nakikipagsabuatan sila. Kaya wag na kayo magpabudol, magpaloko sa mga tulpo na yan. Wag na kayo magpaloko sa mga komunista at NPA. Yung mga rally na yan, ng mga aktivista. Magkakasabuat na po yan. Sinakop na nila ang Kamara de Buhaya. Ngayon, nilalamon nila, sinasakmal ang Senado para makontrol nila. Sa anong layunin? Patuloy na nakababa ang kortina, patuloy na suotan ng maskara ang kanilang mga sarili para hindi natin makita ang ginagawa nilang sunod-sunod, malawakan na pagdimas sa kaban ng bayan. Pag-abuso sa ating mga kalayaan at karapatan, na kung ikaw ay magsasalita, babatikos at magiging kritiko, demanda dito, demanda doon, pananakot dito, pananakot doon, kulong dito, kulong doon, aresto dito, aresto doon. Ipagkita natin sa ginagawa sa mga dating sundalo. Hindi ba dapat ang mga matakot, mga magnanakaw, mga nagsamantala sa kaban ng bayan, ang mga gumagawa ng mali? Pero sino ang tinatakot? Sino pa ang matatapang? Garapalan na po ito. Mga walang hiya na ito, wala nang kahiya-hiya itong mga to. Ano ang gagawin ng mga Davids na katulad mo sa Pilipinas at sa labas ng bansa? Ano ang gagawin ng mga Davids na katulad ko? Magpapatakot? Magpapasinda? Dahil Goliath sila? Hindi po. Bilang mga Pilipino, huwag po natin hahayaan na ang bansang ito na dito ibinuwis ng ating mga bayani, kaya pinatugtog ko kanina ang tula ni Gat Andres Bonifacio, Pag-ibig sa kinubuang lupa, na nilapatan ng himig at awitin ni Inang Laya. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Liban na sa pag-ibig sa kinubuang lupa, wala na nga. Wala. Noon, sakop tayo ng mga dayuhan, lahat ng pagsasamantala sa ating mga magulang, sa ating mga katandaan, sa ating kababaihan, sa ating mga kabataan, sa kayamanan ng ating bansa, paniniil sa ating karapatan. Pagsasamantala sa kayamanan ng ating bayan, ginawa ng mga dayuhan. Pinalaya sila ng ating mga bayani. Nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani. Pero makalipas po ang 100 taon, hindi lamang mga dayuhan ang nag-aalis ng ating karapatan, ng ating kalayaan na guminhawa sa mahigit 50, 70, 80, 100 taong kahirapan. Mismong mga kapwa na natin Pilipino na nagtatampisaw po sa kayamanan ng ating bansa, sa salapi ng bayan, habang ang maraming Pilipino, mahigit 100 milyon, mga kabataang walang mapasukan na matinong eskwelahan. Walang sapat na kinakain bago pumasok sa eskwelahan. Mga magulang na walang hanap buhay. Pamilyang walang tirahan. Pamilyang walang makain sa taas ng bilihin ng presyo. Mga nagsisikap na nawawalan pa ng trabaho dahil wala na po, hindi na maabot ang halaga ng petrolyo.
Dahil hawak nila ang beat, hawak rin nila ang pagpapataas sa bills. Kaya ultimo yung mga may trabaho, hirap na hirap kung saan hahanap ng pambayad. Ganyan po ang pagsasamantala ng mga Goliath sa ating lipunan. Kaya tinalakay ko sa inyo itong sitwasyon ni David ng labanan niya si Goliath. Huwag po kayong matatakot. Huwag po kayong masisinta. Ang mga Goliaths, ang mga hadlang, ang mga problema, ang mga kalamidad na yan, pansamantala lamang po sa nagkakaisa, matatag na paninindigan ng mga nagmamahal sa kalayaan at sa bansang ito ng mga Davids, ng mga Pilipino. Pagkatagumpay tayo, mananaig tayo, dadaigin natin ang mga yan. Padadapain natin ang mga Goliaths na yan. At ang kanilang mismong mga sandata ang ating huhugutin at ipanggugurgor at ipangtitegi ng kanilang mga liig.